Isang malalim na ungol ang pinakawalan ni Carlos, sapat lang ang lakas para marinig sa kabilang silid. Maingat niyang kinalkula ang bawat tunog, bawat kibot ng kanyang katawan. Ang sakit ay dapat kapani-paniwala. Ang kahinaan ay dapat makatotohanan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Marina. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata nito ay namumugto, tila magdamag na umiiyak. Lumapit ito sa kama, ang mga kamay ay marahang dumapo sa kanyang braso. "Carlos, mahal ko, may masakit ba? Anong kailangan mo?" Tanong nito. Ang boses ay malambing at basag sa pag-aalala. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman ni Carlos ang panginginig nito. Isang perpektong pagganap. Ngunit sa isip ni Carlos, isang malamig at mapanuring boses ang bumubulong. Ito ba ay totoo? O isa na namang magaling na pag-arte? Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata na para bang sinusubukan niyang labanan ang sakit. Ang likod ko, hindi ko maramdaman ang mga binti ko, Marina. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang muling pangingilid ng luha sa mga mata nito. Yumuko ito at hinalikan ang kanyang noo. "Shh! Nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat." "Nandito ka nga," isip ni Carlos. Pero para kanino? Para sa akin? O para sa perang Mendez? Ang alaala ng nakaraan ay biglang sumalakay sa kanyang isipan na parang lason. Si Isabela, ang kanyang dating asawa. Naalala niya ang huling pag-uusap nila, hindi sa isang marangyang silid, kundi sa harap ng kanyang mga abogado, matapos mabunyag na ninakawan siya nito at nakipagsabwatan sa kanyang pinakamalaking katunggali sa negosyo. Wala ni isang bahid ng pagsisisi sa mukha ni Isabela. Tanging isang malamig, mapanghamak na ngiti. "Akala mo ba minahal kita, Carlos? Walang magmamahal sa isang tulad mo. Ang minahal ko ay ang buhay na kaya mong ibigay." Ang mga salitang yon ay nakaukit na sa kanyang puso. At ngayon, habang pinagmamasdan niya si Marina, ang babaeng ipinangako sa kanya ang langit, hindi niya maiwasang makita ang multo ni Isabela sa likod nito. Kinagabihan, pinatulog ni Marina si Carlos, ngunit hindi siya natutulog. Sa pamamagitan ng bahagyang bukas na mga mata, pinanood niya itong ayusin ang kanyang kumot, patayin ang ilaw, at umupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Sa loob ng isang oras, nanatili itong nakabantay. Sa mata ng iba, ito ay larawan ng isang tapat na kasintahan. Ngunit para kay Carlos, bawat minuto ng paghihintay nito ay isang tanong. Nang sa wakas, ay inakala ni Marina na tulog na siya. Maingat itong tumayo. Dahan-dahan itong lumabas patungo sa balkonahe. Isinara ang salaming pinto nang walang tunog. Inabot ni Carlos ang isang maliit na remote sa ilalim ng kanyang unan at pinindot ito. Isang maliit na screen sa kanyang tabi ang umilaw. Ipinapakita ang imahe mula sa isang kamerang ipina-install niya sa balkonahe. Nakatalikod si Marina. Itinaas nito ang cellphone sa tainga. Kahit na walang tunog, kitang-kita ni Carlos ang tensyon sa mga balikat nito, ang paraan ng pagkuyom ng isa nitong kamay. Sino ang kausap niya sa ganitong oras ng gabi? Kinabukasan, dumating ang kanyang abogado, si Attorney Robles, dala ang mga dokumentong kailangan para sa kanilang plano. Formal itong bumati kay Marina bago pumasok sa silid. "Marina, maaari mo ba kaming iwanan sandali? May mga legal na bagay lang kaming kailangang pag-usapan," sabi ni Carlos, sinisiguradong may bahid ng kahinaan ng kanyang boses. Tumango si Marina, ngumiti ng matamis. "Sige, mahal. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka." Bago ito umalis, humalik muna ito sa kanyang pisngi. Ang halik na yon ay nagtagal, na para bang isang paalala. Nang makasara ang pinto, ang malambot na ekspresyon ni Carlos ay naglaho, napalitan ng tigas at lamig. "Ayos na ba ang lahat?" tanong niya kay Attorney Robles. "Yes, Sir Carlos.
Naka-freeze na ang karamihan sa iyong mga local assets as per your instruction. Ang balita sa business community ay kumakalat na. They think the accident has put your company in a very vulnerable position. Good, sagot ni Carlos. I want her to feel the pressure. I want her to believe that the Mendez Empire is crumbling. Doon natin makikita ang tunay niyang kulay. Tumango ang abogado, ngunit bakas sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Sir, sigurado po ba kayo dito? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Carlos sa kanya. Minsan na akong nagkamali, Robles. Hindi na mauulit iyon. Nang gabing iyon, muling naghintay si Carlos. Nagpanggap siyang nahihirapang huminga. Kaya't mas naging abala si Marina sa pag-aasikaso sa kanya. Hinintay niya ang sandaling mapagod ito. Ang sandaling akalain nitong ligtas na siyang iwan. At dumating nga ang sandaling iyon. Nang sa tingin ni Marina ay mahimbing na ang tulog niya, dahan-dahan na naman itong nagtungo sa balkonahe. Dala ang kanyang cellphone. Muling pinindot ni Carlos ang remote. This time, he activated the microphone. Ang boses ni Marina ay mahina, pabulong, at puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Kailangan nating mag-usap, Alejandro. Isang sandali ng katahimikan, hindi ko na alam ang gagawin. Nang maibaba ni Marina ang tawag, napasandal siya sa malamig na salamin ng pinto ng balkonahe. Ang hangin ng gabi ay tila hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na kaba sa kanyang dibdib. Isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Para kay Alejandro, bulong niya sa sarili, na parang isang dasal. Para sa kapatid ko. Ito ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili sa tuwing sinusukol siya ng konsensya. Nagsimula ang lahat ng ito bilang isang desperadong plano. Isang plano para iligtas ang buhay ng kanyang nag-iisang kapatid. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pag-aalagang ibinibigay niya kay Carlos, mas lalong lumalabo ang linya sa pagitan ng pagkukunwari at ng katotohanan. Pumasok siya pabalik sa silid, dahan-dahan para hindi makalikha ng ingay. Sa dilim, pinagmasdan niya ang anyo ni Carlos sa kama. Kahit sa pagkukunwari nitong mahina, bakas pa rin ang lakas sa hubog ng kanyang mga balikat, ang tindig ng kanyang panga. At sa mga sandaling nag-aalaga siya rito, nakikita niya ang isang bahagi ni Carlos na hindi nakikita ng mundo. Ang lalaking marunong maging mahina, ang lalaking may takot sa kanyang mga mata. At ang bahaging iyon, ang unti-unting umangkin sa puso niya. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng agahan, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula sa ospital. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Ang mga salitang bumababa ang bilang ng kanyang white blood cells at kinakailangan ng mas masusing pagbabantay ay tumalon mula sa screen at dumiretso sa kanyang puso na parang mga punyal. At sa dulo ng email, ang pinakamasakit sa lahat. Isang panibagong singil, isang halagang imposible niyang mapunan. Napapikit siya ng mariin. Kailangan ko si Carlos. Kailangan siya ni Alejandro. Pagpasok niya sa silid, gising na si Carlos at nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri. Ngumiti si Marina. Isang ngiting pilit niyang ginawang natural at puno ng pagmamahal. Good morning, mahal. Kamusta ang tulog mo? Sabi niya, habang inilalapag ang tray ng pagkain sa tabi nito. Maayos naman, sagot ni Carlos. Ang boses ay bahagyang paos. Salamat sa pag-aalaga mo. Naupo si Marina sa gilid ng kama at sinimulang subuan ito ng oatmeal. Bawat subo ay isang ritual. Tinititigan siya ni Carlos at ramdam ni Marina ang bawat titig nito na parang x-ray, na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Isang bahagi niya ay gustong umiyak at ipagtapat ang lahat. Ngunit ang imahe ng kanyang kapatid na nakahiga sa kama ng ospital ay pumipigil sa kanya. Masyado ka nang napapagod, Marina, sabi ni Carlos sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Baka kailangan mo munang magpahinga.
Umiling si Marina. Hindi. Ang pag-aalaga sa iyo ang pinakamahalaga sa akin ngayon. At sa pagsabi niya noon, isang kirot ang kanyang naramdaman. Dahil sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ang mga salitang yon ay totoo. Hapon na nang makatanggap siya ng tawag mula mismo kay Alejandro. Lumayo siya ng kaunti. Nagtungo sa may bintana para sa kaunting privacy. Ate, kamusta? Ang tanong ng kapatid niya. Bakas ang panghihina. Panghihina sa boses nito. Okay lang ako, bunso. Ikaw ang kamusta? Uminom ka ba ng gamot mo? Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Oo naman. Ate, huwag mo sanang isipin to pero sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Ayokong mapahamak ka. Napagat ni Marina ang kanyang labi, pinipigilan ang pag-agos ng luha. Huwag mo akong alalahanin. Ang mahalaga, gumaling ka. Malapit na, di ba? Sabi mo malapit na tayong makahanap ng donor. Sana ate, sana. Pagkatapos ng tawag, hindi na malaya ni Marina na nakatitig na pala siya sa cellphone. Tinitingnan ang litrato nilang dalawa ni Alejandro noong mga bata pa sila. Masaya, walang problema. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng kanyang cellphone. Sino si Alejandro, Marina? Ang boses ni Carlos ay biglang umalingaw-ngaw sa likod niya. Malamig, matigas, walang bahid ng anumang sakit o kahinaan. Napalingon si Marina, ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatitig sa kanya si Carlos mula sa kama. Ang mga mata nito ay hindi na mata ng isang pasyente, kundi mata ng isang hukom. Bakit palagi mo siyang tinatawagan? Ang tanong ni Carlos ay tumama kay Marina na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Namutla ang kanyang mukha at ang tibok ng kanyang puso ay naging isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Nahuli. Ito na ba yon? Ngunit ang taon ng pagsasanay sa pagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman para sa kapakanan ni Alejandro ay mabilis na kumilos. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakalma ang nanginginig na mga kamay at hinarap si Carlos na may ekspresyong naghahalo ang lungkot at kaunting inis. Si Alejandro, sabi niya, tila nagtataka kung bakit ito magiging isang issue. Pinsan ko siya, Carlos. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Carlos. Hindi ito kumbinsido. Kailangan niya ng higit pa. May malaki siyang problema sa pamilya ngayon. Pagpapatuloy niya, maingat na pinipili ang bawat salita. May sakit ang nanay niya. At hirap sila sa buhay. Ako lang ang natatakbuhan niya. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo. Ayoko nang dagdagan pa ang mga alalahanin mo. Tinitigan siya ni Carlos ng matagal. Bawat segundo ay parang isang oras. Sinuri nito ang kanyang mga mata. Hinahanap ang anumang bahid ng kasinungalingan. Pilit na nilabanan ni Marina ang pagnanais na umiwas ng tingin. Pinuno niya ang kanyang isip ng imahe ni Alejandro, ng pangangailangan nito, at iyon ang naging kalasag niya. Sa wakas, si Carlos ang unang bumitaw. Bahagya itong tumango, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig. Ganoon ba? Sa susunod, sabihin mo sa akin, ayokong may mga lihim sa pagitan nating dalawa. Pangako, sagot ni Marina, kahit na ang salitang iyon ay parang lason sa kanyang dila. Lumipas ang ilang araw na may mabigat na tensyon sa pagitan nila. Mas naging maingat si Marina, mas naging mapagmasid si Carlos. Ngunit sa kabila ng pagdududa, may mga sandaling hindi kayang labanan ni Carlos ang sarili niya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Marina sa sofa, nagising si Carlos dahil sa uhaw. Sinubukan niyang abutin ang baso ng tubig sa lamesa, ngunit sinadya niyang itulak ito ng bahagya. Ang tunog ng nabasag na baso ay sapat na para magising si Marina. Sa isang iglap, napatalon ito mula sa sofa. Carlos, anong nangyari? Okay ka lang? Sabi nito.
Ang boses ay puno ng antok at pag-aalala. Hindi niya pinansin ang nabasag na baso. Ang una niyang ginawa ay suriin kung nasugatan si Carlos. Nang makita niyang hindi, kumuha ito ng walis at dustpan at tahimik na nilinis ang sahig kahit na halatang pagod na pagod at puyat. Habang pinagmamasdan niya ito, isang maliit na tinik ang tumusok sa puso ni Carlos. Ang pag-aalala nito ay tila napakatotoo. Ang pagod sa mga mata nito ay hindi maikakaila. Paano kung nagkakamali siya? Paano kung ang pagdududa niya ay sumisira sa isang bagay na tunay at totoo? Ang isiping iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang takot. Isang takot na mas malala pa kaysa sa takot na maloko muli. Kinabukasan, isang malaking palumpon ng mga pulang rosas ang dumating sa mansyon. Walang pangalan, walang card. Tanging isang delivery man na nagsabing, "Para kay Mr. Mendez." Nagtaka si Marina. "Kanino galing yan, mahal?" Nagkibit balikat si Carlos, ngunit ang kanyang mga pandama ay biglang naging alerto. "Hindi ko alam. Baka isa sa mga business partners ko." Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Ang mga rosas na yon ay isang mensahe, isang babala, at hindi nga siya nagkamali. Ilang oras pa ang lumipas. Habang nagbabasa si Carlos ng libro, narinig nila ang tunog ng doorbell. Nagpunta ang kanilang kasambahay na si Manang Lydia para buksan ito. "Sino yan, Manang?" tanong ni Marina. Mula sa kanyang kwarto, hindi narinig ni Carlos ang sagot. Ang narinig niya lang ay ang biglang katahimikan. Isang katahimikang hindi normal. Kinuha niya ang kanyang tablet kung saan konektado ang mga security camera ng bahay. Pinindot niya ang icon para sa front door camera. Ang imahe sa screen ay dahan-dahang luminaw at ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa kanilang pintuan ang isang babaeng matagal na niyang sinubukang kalimutan. Nakasuot ng isang mamahaling puting bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga labi ay may kulay ng dugo. Ang babaeng sumira sa kanya. Si Isabela Reyes. Ngumiti ito sa kamera. Isang nangiting kasing ganda at kasing lason ng isang ahas. Tumingin ito ng diretso na para bang alam nitong nanonood si Carlos. At sa pamamagitan ng mikropono ng security system na rin ngumiti ito sa kamera. Isang ngiting kasing ganda at kasing lason ng isang ahas. Tumingin ito ng diretso na para bang alam nitong nanonood si Carlos. At sa pamamagitan ng mikropono ng security system, narinig ni Marina ang boses nito, malinaw at matatag, na tumaguos sa katahimikan ng mansyon. "Nandito ako para sa asawa ko." Ang mga salitang yon ay hindi para kay Manang Lydia. Para sa kanya iyon. Para kay Marina. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Si Isabela, nakita na niya ito sa mga larawan, mga lumang larawan na maingat na itinago ni Carlos sa isang baul sa kanyang opisina. Ngunit walang larawan ang makakapagbigay hustisya sa presensya nito. Ang bawat kilos nito ay may halong kumpiyansa at kapangyarihan. Ito ang babaeng minsan nang naging reyna ng mundong ito. At ang mga mata nito, habang tinitingnan siya mula sa pinto, ay nagsasabing gusto nitong bawiin ang kanyang trono. "Papasukin mo siya, Manang," utos ni Marina. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Dinala si Carlos sa sala. Nakaupo sa kanyang wheelchair, ang muka ay isang blangkong pader na gawa sa bato. Umupo si Marina sa tabi niya. Ang kamay ay marahang nakapatong sa balikat nito. Isang kilos ng pag-aangkin, isang tahimik na deklarasyon ng kanyang posisyon. Umupo si Isabela sa sofa sa tapat nila. Ang kanyang mga binti ay magalang na magkadikit. Ang kanyang postura ay perpekto. "Carlos?" Simula nito, ang boses ay malambing na parang pulot. Ngunit para kay Marina, ito ay may lason. "Nabalitaan ko ang nangyari. Hindi ako mapakali. Alam kong wala na akong karapatan.
pero hindi ko kayang hindi mag-alala. Hindi sumagot si Carlos. Tinitigan lang niya ito na parang isang estranghero. Ang katahimikan ay pinutol ni Isabela. Tumingin ito kay Marina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. At ikaw siguro si Marina. I've heard so much about you. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Trabaho ko yon bilang fiancé niya. Sagot ni Marina. Idiniin ang salitang fiancé. Isang bahagyang pagtaas ng kilay, ang tanging reaksyon ni Isabela. Of course, how silly of me. Muli itong bumaling kay Carlos. Naaalala mo ba, mahal, nung nagpunta tayo sa Santorini? Nahulog ka sa hagdanan dahil lasing ka sa uzo. Inalagaan kita buong gabi. Ang sabi mo noon, ako lang ang makakapag-alaga sa'yo ng ganoon. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa balat ni Marina. Lumilikha si Isabela ng isang mundong hindi siya kabilang. Isang mundong silang dalawa lang ni Carlos ang nakakaintindi. Isabela, ano ang kailangan mo? Tanong ni Carlos. Ang boses ay walang emosyon. Ikaw, sagot nito. Ang mga mata ay biglang nagkaroon ng kislap ng luha. Gusto kong bumawi, Carlos. Nagkamali ako. Araw-araw kong pinagsisisihan ang mga nagawa ko. Hayaan mo akong tulungan kang muli. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na nagbago na ako. Isang tawa, isang mapait at walang kagalakang tawa, ang kumawala sa mga labi ni Carlos. Huli na ang lahat para diyan. Sa buong pag-uusap nila, hindi binitiwan ni Marina ang kanyang cellphone. Hinihintay niya ang text mula sa ospital tungkol sa resulta ng bagong tests ni Alejandro. Nakapatong ito sa kanyang hita. Ang kanyang hinlalaki ay laging handang i-unlock ito. Napansin ito ni Isabela. Habang tumatayo ito para kumuha ng isang basong tubig sa side table, sinadya nitong matapilok ng bahagya. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay tumapon. Diretso sa kandungan ni Marina, binabasa ang kanyang palda at ang cellphone na hawak niya. Oh my God, I'm so sorry. Tili ni Isabela, puno ng pagkukunwaring pagkasindak. Nakakahiya. Ang lampa ko. Okay ka lang ba? Ang cellphone mo. Mabilis na tumayo si Marina. Pinupunasan ng kanyang telepono gamit ang panyo. Okay lang, sabi niya. Pilit nang ngumingiti habang ang inis ay nagsisimulang kumulo sa loob niya. Hindi okay yan, giit ni Isabela. Kinuha nito ang telepono mula sa kamay ni Marina. Hayaan mo ako. Dadalhin ko sa kusina. Mayroon kayong bigas. Ilulubog natin sa bigas. It absorbs the moisture. Ako nang bahala dito. I insist. Bago pa man makatanggi si Marina, mabilis nang naglakad si Isabela papuntang kusina. Dala ang kanyang cellphone. Naiwan si Marina na nakatayo, basang-basa, at may masamang kutob. Sumunod siya, ngunit huminto sa may pinto ng kusina. Nakita niyang inilapag ni Isabela ang cellphone sa counter, ngunit hindi ito kumuha ng bigas. Sa halip, kinuha nito ang sarili nitong telepono. May kinapa ito ng mabilis, at pagkatapos ay may ikinabit na isang maliit na device sa charging port ng telepono ni Marina. Ilang segundo lang. Pagkatapos ay tinanggal din niya ito kaagad. Maya-maya, narinig ni Marina ang mahinang boses ni Isabela na may kausap sa telepono nito. May tinatago siya. Sigurado ako. Bulong nito. Palaging hawak ang cellphone at may isang pangalan na palaging lumalabas sa mga messages niya. Alejandro. Aalamin ko kung sino siya at sisirain ko siya. Nanigas si Marina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga takot ay totoo. Hindi ito pagbabalik ng isang nagsisising dating asawa. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Lumabas si Isabela mula sa kusina. Ilang minuto ang lumipas. Ang mukha ay muling puno ng pag-aalala. Iniabot nito pabalik ang cellphone kay Marina. Ayan, pinunasan ko ng maigi. Pasensya na ulit ha, sabi nito. Ang mga mata ay nangungusap ng kapatawaran, ngunit ang nangiti sa labi ay may bahid ng tagumpay.
Sana walang nasira. Sana walang nasira. Ang mga salitang yon ni Isabela ay umalingaw sa sala, puno ng inosenteng pag-aalala. Ngunit para kay Carlos, na tahimik na nagmamasid sa lahat, ang eksena ay parang isang perpektong dula. Alam niyang walang aksidente sa bawat kilos ni Isabela. Ang bawat salita nito ay may nakatagong kahulugan. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Isabela sa mansyon. Dala-dala ang dahilan na gusto niyang siguraduhing maayos ang kalagayan ni Carlos. Halos araw-araw itong naroon. Nagdadala ito ng pagkain, nag-aalok ng tulong, at sa bawat pagkakataon, nag-iiwan ito ng maliliit na lason sa isipan ni Carlos. Nakita ko si Marina sa labas kanina. May kausap na abogado. Sabi nito isang hapon, habang inaayusan ang mga bulaklak sa florera. Hindi naman sa nakikialam ako, pero hindi ba't medyo kakaiba na kumuha siya ng sarili niyang abogado sa ganitong sitwasyon? Hindi umimik si Carlos, ngunit ang mga salita ni Isabela ay parang mga buto na itinatanim sa isang tuyong lupa. Ang lupa ng kanyang pagdududa. Isang gabi, habang nagpapanggap na natutulog, narinig na naman niya ang pamilyar na mga yapak ni Marina papunta sa balkonahe. Sa pagkakataong ito, hindi niya na kailangan pang buksan ang kanyang monitor. Si Isabela na nagpaalam na uuwi na ay nagtago pala sa hardin sa ibaba. Ilang minuto pa, isang text message ang dumating sa cellphone na palihim na iniwan ni Isabela sa kanyang tabi. Isang litrato. Si Marina. Nakatayo sa balkonahe, ang mukha ay puno ng pag-aalala habang may kausap sa telepono. Sinundan iyon ng isa pang text. Si Alejandro na naman, ang pinsan niya. Kinabukasan, ang lason ay naging mas matapang. Ipinakita ni Isabela kay Carlos ang ilang mga dokumento. Pinatingnan ko sa isang kaibigan. Sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng awa. Mga records ng bangko ni Marina, may malalaking halaga siyang wini-withdraw. Para saan kaya, Carlos? Para sa may sakit na nanay ng pinsan niya? Bawat ebidensya ay isang dagok sa puso ni Carlos. Gusto niyang maniwala kay Marina. Gusto niyang isipin na ang pag-aalaga nito ay totoo. Ngunit ang multo ni Isabela at ang sarili niyang karanasan ay sumisigaw na isa na naman itong bitag. Ang huling dagok ay dumating isang gabi. Pumasok si Isabela sa kanyang silid. Ang mukha nito ay seryoso. At sa kanyang kamay, may hawak itong isang maliit, itim na digital recorder. Carlos, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Ayoko sanang gawin ito, pero hindi ko kayang makita kang naluloko ulit. Kagabi, narinig ko sila. Si Marina at ang Alejandro na yon, nag-usap sila. Inilapag nito ang recorder sa kanyang tabi. Gusto kitang protektahan, Carlos, kahit bilang kaibigan na lang. Umalis si Isabela, isinara ang pinto, at iniwan si Carlos sa isang silid na biglang naging napakalamig. Nanginginig ang mga kamay ni Carlos habang inaabot ang recorder at isinusuot ang earphones. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Marina, ang una niyang narinig. Malinaw at desperado. Ngunit may mali. May mga putol. May mga sandaling katahimikan na hindi natural. Makuha lang natin ang pera. Isang maikling putol. Mahalaga ang plano. Para sa ating dalawa. Isa na namang hindi natural na paghinto. Pagkatapos nito, mawawala na tayo sa buhay niya. At ang huling mga salita, ang mga salitang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Carlos. Ang boses ni Marina ay naging malambing. Puno ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya narinig na ginamit nito para sa kanya. Mahal kita, Alejandro. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa kanyang tainga matapos ang recording, ang sakit. Ito ang parehong sakit na naramdaman niya noon kay Isabela. Ngunit mas matindi, mas malalim. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya. Isang maliit na bahagi niya ay umasang si Marina
na ang katapusan ng kanyang kalungkutan. Hinubad niya ang earphones at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Nabiyak ito sa maraming piraso katulad ng kanyang puso. Tumingin siya sa bintana. Sa hardin, nakita niya si Marina na dinidiligan ang kanyang mga paboritong rosas, ang mga rosas na itinanim nila noong masaya pa sila. Ngumiti ito nang may makitang isang bagong usbong na bulaklak. Ang ngiting iyon na minsan niyang inakalang sinag ng araw, ngayon ay mukhang ngiti ng isang demonyo. Napayukom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pait. Tapos na ang laro. Bulong niya sa hangin. Isang pangakong puno ng hinanakit at paghihiganti. Ang mga sumunod na araw para kay Marina ay parang paglalakad sa isang manipis na piraso ng yelo. Isang maling galaw, isang maling salita, at alam niyang babagsak siya sa nagyayeyelong tubig sa ilalim. Ang Carlos na mainit-init na ang pakikitungo sa kanya ay biglang naglaho. Ang pumalit dito ay isang estrangherong malamig pa sa yelo. Ang mga mata ay laging may panunumbat na hindi niya maintindihan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang umaga, dinala niya ang paborito nitong almusal, ang garlic longganisa na siya mismo ang nagluto. Dati, ngingitian siya nito at magpapasalamat. Ngayon, tiningnan lang nito ang pagkain at sinabi sa kasambahay, "Manang Lydia, pakidala na lang po ako ng tinapay at kape." Nasaktan si Marina, ngunit itinago niya ito sa isang pilit na ngiti. "Hindi mo gusto, mahal? Masama ba ang pakiramdam mo?" "Wala akong gana," sagot nito. Hindi man lang siya tinitingnan, ang atensyon ay nasa librong binabasa. Sa pananghalian, sinubukan niyang muling kausapin ito habang kumakain sila. "Carlos, naisip ko lang, baka gusto mong magpahangin sa labas? Maganda ang sikat ng araw ngayon." Itinigil nito ang paghiwa sa kanyang pagkain. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya, isang tinging tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. At bakit? Para makita kung gaano na ako kaawa-awa sa wheelchair na ito? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mabilis niyang sagot. Ang puso ay kumikirot. "Kung ano man ang ibig mong sabihin, Marina," sabi nito. "Ang bawat salita ay matalim. Itago mo na lang sa sarili mo." Gabi-gabi, ang pag-uusap nila ay nauuwi sa katahimikan. Sinusubukan niyang magkwento tungkol sa kanyang araw, tungkol sa mga balita, tungkol sa kahit anong bagay na maaaring magbalik sa kanilang dating koneksyon. Ngunit ang mga sagot lamang ni Carlos ay mga tango, iling, o isang malamig na, "Pagod ako. Iwanan mo ako." Ang pinakamasakit ay ang presensya ni Isabela. Mas lalo itong naging malapit kay Carlos at tila hinahayaan na lang ito ng lalaki. Nakikita ni Marina kung paano ito bumubulong sa tainga ni Carlos, kung paano ito tumatawa sa mga biro na hindi niya marinig. Siya na dapat fiancé ay nagmistulang isang utusan, isang taga-alaga na walang pangalan, habang si Isabela ang nag-aasal na reyna ng pamamahay. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Pumasok siya sa kanyang silid, isinara ang pinto, at doon humagulgol ng walang tunog. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang lahat ng sakit, lahat ng pagkalito na dumaloy kasama ng kanyang mga luha. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ni Alejandro. "Para sa'yo, bunso," bulong niya. "Kayanin ko to. Para sa'yo." Ngunit kahit ang mga salitang iyon ay tila wala ng kapangyarihan para pagaanin ang bigat sa kanyang dibdib. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. "Sino yan?" Ang pinto ay bumukas. Bago pa man niya payagan, pumasok si Isabela. Hindi ito nakangiti. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata ay may halong awa. Isang pekeng awa na mas masakit pa sa isang insulto.
Lumapit ito at naupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi nagsalita si Marina. Naghihintay lang siya. Alam mo, Marina, panimula ni Isabela. Ang boses ay malumanay na parang isang kaibigan. Nakikita ko kung paano ka nahihirapan. Tumingin lang si Marina sa kanya. May mga bagay sa mundo na hindi talaga para sa atin, kahit gaano pa natin kagusto. Pagpapatuloy ni Isabela. Minsan, ang pagpilit sa mga bagay na yon ay mas nakakasakit lang para sa lahat. Tumayo ito at naglakad papunta sa pinto. Bago ito lumabas, humarap itong muli sa kanya. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Katulad ni Carlos. Ang mga salita ni Isabela ay naiwan sa hangin, matalim at makamandag. Para kay Carlos na nakikinig mula sa kanyang silid sa pamamagitan ng baby monitor na palihim niyang inilagay sa kwarto ni Marina. Ang mga salitang yon ay isang kumpirmasyon, isang hudyat. Si Isabela sa kabila ng lahat ay nasa panig niya. Si Isabela ang tanging nakakakita ng katotohanan. Ngunit ng gabing iyon, habang mag-isa siya sa dilim, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang kalooban. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti. Ito ay isang uri ng pagod. Isang malalim na pagod sa laro, sa pagkukunwari, sa bigat ng pagdududa. Hanggang kailan siya magiging ganito? Isang lalaking lumpo sa kanyang sariling kasinungalingan, isang bilanggo ng kanyang mapait na nakaraan. Tumayo siya mula sa wheelchair. Naglakad siya. Bawat hakbang ay tahimik, papunta sa bintana na tanawang hardin. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nagbibigay ng anino sa mga rosas na minsan ay sumisimbolo sa kanilang pag-ibig. Sa isang sulok ng kanyang isipan, pinanood niya ang mga alaala na pilit niyang tinataboy. Ang alaala ng unang beses niyang makita si Marina sa isang charity event. Simple lang ito sa kanyang suot na bestida. Ngunit may liwanag sa kanyang ngiti na umagaw sa atensyon ng lahat kasama na siya. Ang alaala ng kanilang unang date kung saan tumawa ito ng malakas sa kanyang mga corny na biro at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli siyang buo at ang alaala na pinipilit niyang ibaon sa limot ang mga gabing nag-aalaga ito sa kanya. In-access niya ang security footage mula sa kanyang cellphone. Pinanood niya ang isang clip mula noong isang linggo. Nagkunwari siyang may lagnat, nanginginig sa ilalim ng kumot. Sa video, nakita niya si Marina. Hindi natutulog, binabasa ang kanyang temperatura bawat kalahating oras, pinupunasan ang kanyang noo ng basang bimpo, at bumubulong ng mga salitang pampalakas loob. Lalakas ka rin, mahal. Nandito lang ako. Napanood niya iyon ng paulit-ulit. Ang pag-aalala sa mukha nito ay hindi mukhang peke. Ang pagod sa mga mata nito ay totoo. Ang malambing na bulong nito ay parang isang tunay na dalangin. Alin ang totoo? Ang babaeng naririnig ko sa recording na puno ng kasakiman o ang babaeng nakikita ko sa video na puno ng pag-aalaga? Ang dalawang imahe ay naglalaban sa kanyang isipan na parang apoy at tubig. At siya ay nasa gitna, unti-unting nalulunod. Hindi na niya kaya. Ang pag-aalinlangan ay mas masakit pa kaysa sa katotohanan. Kahit gaano pa ito kapait, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa halip na tingnan ang mga lumang video, binuksan niya ang kanyang messages at mabilis na nag-type. Isang maikli at direktang mensahe para sa kanyang abogado. Robles, be at the house tomorrow morning. 9 a.m. sharp. We're ending this. Pagkatapos ipadala yon, nagtungo siya sa maliit na bar sa isang sulok ng kanyang silid at nagsali ng isang baso ng whiskey. Ininom niya ito ng isang lagok. Hinahayaan ng init at pait na gumapang sa kanyang lalamunan, umaasang mapapawi nito ang lamig sa kanyang puso. Ngunit walang epekto. Ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang paulit-ulit na boses ni Marina sa recording.
Mawala na tayo sa buhay niya. Mahal kita, Alejandro. Napapikit siya ng mariin. Bukas, bukas na matatapos ang lahat ng ito. Bumalik siya sa pinto ng silid at muling sumilip. Naroon pa rin si Marina, mahimbing na natutulog sa sofa. Nakabaluktot ito, yakap-yakap ang isang unan. Ang mukha ay payapa at walang muwang sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Sa isang saglit, ang puso ni Carlos ay kumirot. Ito ang babaeng minahal niya o ang babaeng inakala niyang minahal niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi para sa kanya, kundi para sa pag-asang namatay ng gabing iyon. Kinabukasan, maagang nagising si Carlos. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Pumasok si Marina sa silid, dala ang kanyang agi kinabukasan. Maagang nagising si Carlos. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Pumasok si Marina sa silid, dala ang kanyang agahan. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Good morning, mahal," bati nito. Ngunit sa halip na tumugon, itinuro ni Carlos ang isang silya sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Ito ay isang blangkong pader. Mas malamig pa kaysa sa mga nagdaang araw. "Marina, maupo ka," sabi niya. Ang boses niya ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malala. Ito ay boses ng isang taong nagbigay na ng hatol. "May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa ating dalawa at kay Alejandro." Nanigas si Marina. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa lamesa. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sumunod siya at naupo. Ang kanyang likod ay tuwid na para bang naghahanda sa isang tama. Mula sa ilalim ng kanyang kumot, kinuha ni Carlos ang itim na digital recorder at inilapag ito sa lamesa sa pagitan nila. Ang maliit na bagay na yon ay tila may bigat ng isang bomba. "Ano yan?" tanong ni Marina, kahit na ang puso niya ay nagsimula ng kumabog ng napakabilis. Hindi sumagot si Carlos. Pinindot lang niya ang play. Ang boses ni Marina ay pumuno sa silid. Ngunit ito ay isang boses na banyaga. Putol-putol, binaluktot ang kahulugan, isang halimaw na gawa sa kanyang sariling mga salita. "Makuha lang natin ang pera. Mawala na tayo sa buhay niya. Mahal kita, Alejandro." Bawat parirala ay isang sampal. Napatingin si Marina kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. "Carlos, hindi ganyan ang sinabi ko. Pinutol niya yan. May mga nawawala." "Talaga?" tanong ni Carlos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ano ang nawawala, Marina?" "Ang mga parte kung saan mo pinaplano, kung paano mo ako lilimasin, kung paano kayo magtatago ng pinsan mo kapag wala na akong pakinabang." "Hindi. Si Alejandro, may sakit siya." Sigaw ni Marina. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "May leukemia ang kapatid ko. Kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot. Iyon ang dahilan kung..." "Kapatid!" putol ni Carlos, tumatawa ng walang saya. "Kahapon pinsan siya. Ngayon, kapatid na. Ano bukas, Marina? Ang matagal mo nang nawawalang asawa?" "Totoo ang sinasabi ko." Pagmamakaawa niya, tumatayo. Ngunit mas mabilis ang naging kilos ni Carlos. Isang kilos na sumira sa mundo ni Marina. Sa isang iglap, inilabas niya ang preno ng wheelchair. At pagkatapos, sa isang paraang walang kahirap-hirap, tumayo siya. Hindi siya lumpo, hindi siya mahina. Nakatayo siya sa harap niya, matikas at buo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa malamig na apoy ng pagtataksil. Napaatras si Marina. Ang kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Isang hikbi ang kumawala. Ang lahat, ang pag-aalaga, ang mga gabing walang tulog, ang pag-asang nabuo sa kanyang puso, ay gumuho sa isang sandali. Isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan.
Lahat ng ito ay isang pagsubok, Marina. Sigaw ni Carlos. Ang boses ay umalingaw sa buong silid. Isang pagsubok para malaman kung totoo ka. Para malaman kung iba ka kay Isabela at bumagsak ka. Ang sakit na naramdaman ni Marina ay napakalaki, napakatindi, na ito'y naging galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Sumabog siya. Isang pagsubok. Sigaw niya pabalik, ang boses ay basag sa luha at puot. Nagsinungaling ako, oo. Pero ikaw, nagpanggap kang lumpo para lang paglaruan ang damdamin ko? Sino ka para gawin yan? Habang ikaw ay naglalaro ng iyong mga malupit na laro, ang kapatid ko ay unti-unting namamatay sa ospital. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang silid at bumalik. Dala ang isang makapal na folder. Inihagis niya ito sa lamesa sa harap ni Carlos. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Mga medical records, mga resulta ng laboratorio, mga larawan ni Alejandro na payat at maputla sa kama ng ospital. Ayan, tingnan mo. Sigaw niya, iyan si Alejandro, iyan ang leukemia niya, iyan ang katotohanan ko. Ano ngayon ang masasabi mo sa pagsubok mo, Carlos? Natigilan si Carlos. Napatingin siya sa mga papel, sa mukha ng isang binatang lalaki na kahawig ni Marina, at pagkatapos ay sa umiiyak na babae sa harap niya. Sa isang iglap, ang kanyang matibay na paniniwala ay nagsimulang gumuho. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang assistant ni Carlos, si David, na humahangos. Sir, pinakinggan ko po ulit yung recording. May mali, may mga putol. Ipinasuri ko po sa mga tech experts natin. It was digitally altered. May nag-edit po nito. Ang mga salita ni David ay parang isang malakas na kulog. Napatingin si Carlos kay Marina. Ang kanyang muka ay puno ng sakit. Ang kanyang katotohanan ay nakakalat sa sahig. At pagkatapos ay naisip niya si Isabela. Ngunit bago pa man may makapagsalita, nagring ang cellphone ni Marina. Isang nakakabinging tunog sa gitna ng nagbabangga ang katotohanan. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay nagmamadali at puno ng pagkasindak. Narinig ito ni Carlos sa katahimikan ng silid. Miss Vega, si Alejandro po. Bigla siyang nag-collapse. Critical po ang lagay niya. Ang mga salita mula sa kabilang linya ay parang isang bala na tumagos sa puso ni Marina. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa marmol ay ang tanging tunog na bumasag sa nakakabinging katahimikan. Alejandro, bulong niya. Isa itong pangalan, isa itong dasal, isa itong daigdig na gumuho. Hindi siya tumingin kay Carlos. Hindi niya nakita ang pagbabago sa mukha nito mula sa galit patungo sa pagkalito. At ngayon ay sa isang malalim na realisasyon ng pagkakamali. Ang tanging nakita niya sa kanyang isipan ay ang mukha ng kanyang kapatid. Sa isang iglap, tumakbo siya. Walang paalam, walang lingon. Tinakbo niya ang pasilyo, pababa sa hagdanan, palabas ng pinto. Ang tanging layunin ay ang makarating sa ospital. Ang bahay na yon, na minsan niyang inakalang magiging kanlungan, ay isa na ngayong nag-aapoy na bilangguan. Natigilan si Carlos ng isang segundo. Ang mga nagkalat na papel, ang basag na recorder, ang mukha ni Marina na puno ng purong pagkasindak. Lahat ng iyon ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. David! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Ihanda mo ang kotse. Bilis! Tumakbo siya. Sinundan ang landas na tinahak ni Marina. Ang biyahe papuntang ospital ay isang paglalakbay sa impyerno ng katahimikan. Si Marina ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, ngunit walang nakikita. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit walang anumang tunog. Ang kanyang katawan ay naroon, sa loob ng mamahaling sasakyan ni Carlos, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasa isang malayong silid ng ospital, katabi ng kanyang kapatid. Tinitingnan siya ni Carlos
At ang bawat tahimik na patak ng luha ni Marina ay parang latigo sa kanyang kaluluwa. Anong nagawa niya? Anong klaseng halimaw ang naglalaro sa buhay at kamatayan para lang patunayan ang isang punto? Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang galit ay nagmistulang abo sa harap ng isang tunay at masakit na trahedya. Gusto niyang magsalita, humingi ng tawad, ngunit alam niyang ang salitang patawad ay isang insulto sa lalim ng sakit na idinulot niya. Pagdating sa ospital, bago pa man huminto ng tuluyan ng sasakyan, bumaba na si Marina at tumakbo papasok. Sumunod si Carlos, nananatili ng ilang hakbang sa likuran niya. Isang anino na puno ng pagsisisi. Sa waiting area, ang hangin ay mabigat sa amoy ng antiseptiko at takot. Si Marina ay pabalik-balik sa paglalakad. Ang mga kamay ay magkadaop sa pagdarasal. Hindi siya tinitingnan ni Carlos. Para sa kanya, isa siyang hangin, isang multo. Dumating si David, humahangos, dala ang isang tablet. "Sir," sabi nito ng mahina, "ito po yung buong recording, walang putol." Iniabot nito kay Carlos ang tablet at isang pares ng earphones. Umupo si Carlos sa isang sulok, malayo kay Marina, at pinakinggan ito. Narinig niya ang totoong pag-uusap, ang pag-aalala sa boses ni Marina, ang kanyang pagpapakalma kay Alejandro. "Gagawin ko ang lahat para sa'yo, pero natutunan ko siyang mahalin. Alejandro." Ang boses niya ay basag, puno ng emosyon. Mahal na mahal. Hinubad ni Carlos ang earphones. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng kasinungalingang inakala niya. Minahal siya nito. Sa kabila ng kanyang sariling kasinungalingan, minahal siya nito. At sinira niya ito. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang mukha ay pagod at seryoso. "Pamilya ni Alejandro Vega?" "Ako po." Mabilis na lumapit si Marina. "Ate niya po ako. Kamusta po siya, Doc?" Huminga ng malalim ang doktor. Nagkaroon siya ng malubhang komplikasyon. Ang kanyang bone marrow ay bumigay na. Kailangan niya ng transplant sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka hindi na siya umabot ng ilang araw. Gumuho ang mundo ni Marina. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Pero wala pa po kaming mahanap na donor. Iyon na nga ang problema. Malungkot na sabi ng doktor. Sa ganitong punto, halos imposible nang makahanap ng tugma. Ngunit biglang may isang nurse na tumakbo papalabas. Ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang tuwa. Doc, may nagmatch. Mula sa National Donor Registry, isang anonymous high compatibility match. Nandito mismo sa database natin." Nagulat ang doktor. Mabilis niyang kinuha ang clipboard mula sa nurse. Tiningnan niya ito, binasa, at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin mula sa papel. Ang kanyang mga mata ay lumagpas kay Marina, na nakatingin sa kanya ng may bagong pag-asa. Ang kanyang tingin ay napunta sa lalaking tahimik na nakatayo sa likuran. Ang lalaking kanina pa, pinagmamasdan ang lahat. Tumingin ang doktor kay Carlos. "Mr. Mendez," sabi ng doktor. Ang boses ay puno ng pagtataka. "Kayo po ay nag-register bilang voluntary donor 2 taon na ang nakalipas. Tama po ba? Noong nagkaroon ng bone marrow drive ang kumpanya nyo?" Natigilan si Carlos. Bahagya niyang naalala ang pangyayaring iyon. Ang doktor ay muling tumingin sa clipboard at pagkatapos ay pabalik kay Carlos, ang kanyang mukha ay puno ng kasiguraduhan. "Dahil ayon sa sistema, kayo po ang donor." Ang mga salita ng doktor ay parang isang malakas na ugong na pumuno sa buong pasilyo. Nilalamon ang lahat ng iba pang tunog. Napalingon si Marina kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Isang halo ng pagkabigla, pagkalito, at isang maliit, nanginginig na kislap ng pag-asa. Ang lalaking sumira sa kanya, ang lalaking pinagmulan ng kanyang pinakamalalim na sakit, ay siya ring tanging kaligtasan ng kanyang kapatid.
Ang kabalintunaan ay napakatindi, halos malupit. Si Carlos, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Tadhana, ito ba ang parusa sa kanya? O isa itong pagkakataon, isang hindi inaasahang pagkakataon para itama ang isang napakalaking pagkakamali? Tinitigan niya si Marina at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat. Ang sakit, ang pagtataksil, at ngayon, ang isang desperadong pangangailangan na mas malaki pa sa kanilang dalawa. Gagawin ko, sabi ni Carlos. Ang boses ay matatag, walang pag-aalinlangan. Tumingin siya sa doktor. Ano man ang kailangan, gawin niyo. Sa mga sumunod na oras at araw, ang ospital ang naging mundo nila. Si Carlos ay sumailalim sa sunod-sunod na pagsusuri para kumpirmahin ang pagiging tugma at ihanda siya para sa proseso ng donasyon. Si Marina naman ay hindi umalis sa pagitan ng dalawang silid. Ang silid kung saan nakikipaglaban sa kamatayan ang kanyang kapatid. At ang silid kung saan naghahanda ang lalaking sumira sa kanyang tiwala para iligtas ito. Walang mahahabang pag-uusap, walang mga sumbatan, walang paghingi ng tawad. Ang kanilang komunikasyon ay nauwi sa mga tahimik na kilos. Isang gabi, naabutan ni Carlos si Marina na nakatulog sa isang upuan sa labas ng ICU. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na pader. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang jacket, maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat. Nagising si Marina. Nagulat. Nagkatinginan sila ng isang segundo. Walang salitang namutawi. Isang bahagyang tango lang mula kay Marina bago niya muling ipinikit ang kanyang mga mata, yakap-yakap ang jacket na may amoy ni Carlos. Isang araw, si Marina naman ang pumasok sa silid ni Carlos, dala ang isang mangkok ng mainit na sopas. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang niya ito sa tabi ng kama. Nang akmang aalis na siya, nagsalita si Carlos. Marina? Huminto siya, ngunit hindi lumingon. Hayaan mo akong gawin ito, sabi niya. Ang boses ay mahina. Hindi para sa'yo, hindi para sa akin, para sa kanya. Doon, tumulo ang isang luha mula sa mata ni Marina. Tumango siya at tuluyang umalis. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Isabela sa ospital, nagdala ng isang malaking basket ng prutas at isang mukhang puno ng pekeng pag-aalala. Carlos, nabalitaan ko. Diyos ko, ano itong ginagawa mo sa sarili mo? Ngunit bago pa man siya makalapit sa silid, hinarang siya ng dalawang security guard. Pasensya na po, ma'am, sabi ng isa. May utos po si Mr. Mendez. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ano? Hindi niya magagawa sa akin to. Ngunit wala siyang nagawa. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang maskara ng pag-aalala ay napalitan ng purong galit. Alam niyang tapos na ang laro. Natalo siya. Sa araw ng operasyon, ang tensyon ay halos nahihipo. Si Alejandro ay inihanda na. Si Carlos, nakasuot na ng hospital gown, ay nakahiga na sa kanyang kama, hinihintay na dalhin sa operating room. Pumasok si Marina sa kanyang silid. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng masinsinan. Salamat, sabi ni Marina. Ang boses ay nanginginig. Ano man ang mangyari. Salamat, Carlos. Inabot ni Carlos ang kanyang kamay. Nag-atubili si Marina ng isang segundo bago dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar at nakakapanibago. Patawad, bulong ni Carlos. Ang mga mata ay puno ng pagsisising hindi kayang ipahayag ng mga salita. Para sa lahat. Hindi sumagot si Marina. Pinisil lang niya ang kanyang kamay. Isang tahimik na pagtanggap. Hindi pa ng pagpapatawad, ngunit ng pag-unawa. Ilang oras ang lumipas. Para kay Marina, bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Sa wakas, lumabas ang doktor. Tinanggal ang kanyang surgical mask. Isang pagod,
Ngunit masayang nangiti ang nasa kanyang mga labi. The operation was a success. Isang malakas na hininga ng konhoa ang pinakawalan ni Marina. Napaupo siya. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina sa wakas ng tensyon. Ligtas na si Alejandro. Nang gabing iyon, matapos masigurong stable na ang kalagayan ng kanyang kapatid, naglakad si Marina papunta sa recovery room ni Carlos. Bukas ang pinto. Nakita niya itong nakahiga, nakatingin sa kisame. Ramdam nito ang kanyang presensya at lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang galit. Walang pagdududa. Tanging 2 taong nasaktan, 2 taong nagkamali, na pinagbuklod ng isang kakaibang tadhana. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga hindi nasasabing salita, puno ng mga tanong tungkol sa kinabukasan. Pareho silang naghihintay, hindi sigurado kung sino ang unang magsasalita, kung sino ang unang hahakbang palayo o papalapit. Walang galit, walang pagdududa. Tanging 2 taong nasaktan, 2 taong nagkamali na pinagbuklod ng isang kakaibang tadhana. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga hindi nasasabing salita, puno ng mga tanong tungkol sa kinabukasan. Pareho silang naghihintay, hindi sigurado kung sino ang unang magsasalita, kung sino ang unang hahakbang palayo o papalapit. Si Marina ang unang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya, papalapit sa kama. "Kamusta ka?" tanong niya. Ang boses ay mahina, halos isang bulong. "May masakit ba?" Umiling si Carlos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang totoong nangiti na nakita ni Marina sa loob ng mahabang panahon. Wala na. Ngayon, wala nang masakit. Lumipas ang 1 linggo. Mabilis na nagpakita ng paggaling si Alejandro. Ang kanyang katawan ay positibong tumugon sa bagong bone marrow. Si Carlos naman ay pinayagan ng maglakad-lakad sa paligid ng ospital. Isang hapon, kumatok si Carlos sa silid ni Alejandro. Natutulog si Marina sa sofa sa loob. Nag-uusap ang 2 lalaki sa unang pagkakataon ng sila lang. "Salamat," simula ni Alejandro. Ang boses ay mas malakas na ngayon. "Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko." Tumango si Carlos. "Walang anuman." Pero pagpapatuloy ni Alejandro, ang mga mata ay seryoso. "Sinaktan mo ang ate ko." Hindi umiwas ng tingin si Carlos. Tinanggap niya ang mga salita. "Alam ko," sagot niya. Ang boses ay puno ng bigat. At habang buhay kong pagsisisihan yon, nagkatinginan sila ng matagal. Isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Inilahad ni Alejandro ang kanyang kamay. "Magpagaling ka." Tinanggap ni Carlos ang kamay nito at bahagyang pinisil. "Ikaw din." Kinagabihan, inaya ni Carlos si Marina na maglakad sa hardin ng ospital. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw mula sa gusali ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mga halaman. Naupo sila sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw. "Marina," sabi ni Carlos, bumasag sa komportableng katahimikan. Inilabas niya ang isang maliit, eleganteng kahon mula sa kanyang bulsa. Nanigas si Marina. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi maari. Masyadong maaga. Nanginginig ang mga kamay ni Carlos habang binubuksan ang kahon. Ngunit sa loob, hindi isang singsing ang laman nito, kundi 2 plane ticket. Nagtatakang napatingin si Marina sa kanya. 1 linggo sa Batanes, paliwanag ni Carlos. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-asa at takot. Walang mga mansyon, walang mga business meeting, walang mga ospital. Huminto siya sandali. Ang kanyang boses ay naging isang bulong. "Walang mga kasinungalingan. Tayo lang." Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Marina. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng isang emosyon na hindi niya pa kayang pangalanan. "Hindi ito magiging madali, Carlos," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Ang tiwala,
parang salamin yan. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita mo pa rin ang mga lamat. Alam ko, sagot ni Carlos, hindi inaalis ang tingin sa kanya. At handa akong tingnan ang mga lamat na yon araw-araw, hanggang sa maalala na lang natin kung paano natin ito binuo muli. Handa akong hintayin ka, Marina, kahit gaano katagal. Araw-araw, ipapakita ko sa iyo na karapat-dapat ako. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. Hindi ako nangangako ng isang fairy tale. Ang maipapangako ko lang ay katotohanan. Simula ngayon. Tinitigan ni Marina ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga mata. Nakita niya roon ang lalaking minahal niya sa gitna ng kasinungalingan. At nakita niya roon ang isang bagong lalaki. Isang lalaking natutong maging mahina. Isang lalaking handang maging totoo. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng palad nito. Magkahawak kamay silang tumayo, pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot tanaw. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Carlos. Kinuha niya ito. Sa screen, lumiwanag ang isang pangalan, Isabela. Napatingin si Carlos kay Marina. Nakita niya ang isang bahagyang pag-aalala sa mga mata nito. Ngumiti si Carlos sa kanya, isang ngiting nagsasabing, "Ako nang bahala." Pagkatapos, sa harap niya, pinindot niya ang pulang reject button. Ibinulsa niya ang telepono at mas hinigpitan ang hawak sa kamay ni Marina. At sa paglubog ng araw, magkahawak kamay silang naglakad, papalayo sa mga anino ng kahapon at pasulong sa isang pangalawang simula.